Welcome to our channel and welcome to another week of technical analysis video. In this video, pag-usapan naman natin sina ICT, SGP, and MWhite. Pero bago tayo mag-proceed sa mga stocks natin in this video, quick recap muna tayo sa PSE index natin. Isang mabilisan lang sa mga ginagamit natin for technical analysis video for the time frame. I am using weekly, and sa mga indicators, I am using the 20-day moving average and the 50-day moving average. I also use support and resistance lines to identify breakout areas. The Philippine Stock Exchange Index still intact above our support level dito sa loob ng box natin. And it is now right around the 5,900 dito sa closing ng green candle natin. Nag-close sa green candle yung index natin pero mapapansin natin na mayroong wick above the candles indicating na bearish pa rin yung market. Short-term bias natin for PSE is to break out the 6,100 banda dito. Yan, 6,100 price level. Pag na-break niya ito, it would give us a sign of a possible shift of direction. Let us see next week kung ano yung magiging sentiment ng market natin overall. So, let us proceed naman sa mga stocks na pag-usapan natin in this video. First on our list is ICT. ICT is still the strongest blue chip stock sa market natin ngayon. Candles are above our trend line, giving the stock a strong bullish direction. ICT is on its all-time high, pero ngayon wala pa tayong nakikitang pagbagal ni ICT sa movement niya uptrend. Pero we might consider the 900 price level as a psychological resistance price level, and we might see a consolidation of the candles sa price range na to. Otherwise, if malakas talaga si ICT, pwede natin siyang makita na abutin pa hanggang yung 1,000 price level. Next psychological price level. Given the overall market direction, parang naghihintay na lang tayo kung kailan magkakaroon ng profit taking kay ICT. Unless, yun, maging outlier talaga si ICT and magtuloy-tuloy lang yung uptrend direction niya. Sunod naman natin is SGP, Synergy Grid. Another bullish stock, kung makikita natin as of the moment, candles are above the moving averages or yung trend line natin. This week, nag-close si SGP with a red candle, a possible indication of nag-i-slow na yung up direction niya. Could also mean as a opportunity for those traders na naghihintay ng pullback and are still bullish for the stocks. Pwede rin tayo makakita ng sideways move ni SGP if hindi natin makita na i-break out niya pa 'tong red candle na 'to. If you plan to enter these stocks, make sure na mag-set ng stop loss as we may see a possible profit taking na for this stock. So, let us see next week if ano ba yung movement ni SGP, if tapos na ba yung uptrend niya or nagkakaroon lang ng pause para sa mga traders for this stock. Last on our list is MWide, Megawide Construction Corporation. Si Megawide naman gave us a good signal of a potential bullish run. Aligned yung both 20-day and 50-day moving average natin, providing us a signal of a bullish condition. Initially, nag-broke na din siya dito sa 20 dito sa box natin. And yan, na-break na niya 'tong resistance ng box which makes it more stronger stock
candidate on our list. This coming week, makita natin if confirm breakout nga ba 'tong breakout niya dito sa red candle na 'to. If not, makikita natin na puwedeng bumalik pa dito sa box natin si Mega White. So, critical resistance level na puwede natin i-consider is itong bandang 3.69 or dito banda, yung taas nito, 'yan 3.69. Puwedeng magkaroon ng resistance at this price and yun magkaroon ng consolidation at this price level. Pero 'pag na-breakout niya 'tong price na 'to, it would make mega wide very bullish 'pag na-breakout niya na ito. So, we will see if bibigyan ba tayo ni mega wide ng bullish run or isa lang itong bull trap yung magiging situation ni M-Wide. Bago natin i-end yung video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung role ng support sa stock market natin. Example of this one. So, support. Ito yung price level kung saan madalas humihinto yung pagbaba ng stock dahil dumarami na yung mga buyers. Pwede natin i-consider ito na parang floor price ng isang stock. Kapag bumababa ang stock papunta sa support, possible maraming traders yung nakabang na dito, especially yung mga bounce traders na tinatawag natin. Ito yung mga traders na yung bias nila every time na umaabot sa floor or sa support yung stock is nagkakaroon ng bounce pataas. Pero tandaan natin na hindi porket support, automatic tataas na siya or automatic magba-bounce na. Kapag nabasag naman yung support, possible pang bumaba yung presyo at maging bearish pa yung stock. Importante yung indicator yung support para tulungan tayo na mag-decide ng magandang entry point or exit point. Hanggang dito na muna itong video. If nakatulong ang video, please like and share. And if hindi ka pa subscriber, please subscribe our channel para maging updated ka sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching and see you sa susunod na video.